may babayad, may gaganti sa Diyos. At sa iba't ibang paraan, titingnan natin. No? Sabi nga, walang anuman ang may babayad natin na sapat upang suklian ang kabutihan loob ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo. Gayunpaman, may mga bagay na maaari nating gawin bilang pagpapakita ng ating pasasalamat at pagpaparangal sa kanila. Ano ba yung kauna-unahang kabutihang ginawa ng Diyos sa tao? Bakit sinasabing ano yung ating ibabayad? Kasi ang Diyos ang unang gumawa ng mabuti sa atin. No? Tingnan natin. We are created by God. Tayong lahat, yung buhay natin galing sa Diyos. Diba? Genesis 1:26a. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Tayo'y kalarawan ng Diyos. Tayo'y nilalang ng Diyos. Diba? At ng kanyang anak na si Jesucristo. Sapagkat ang kausap niya dyan, ang Panginoong Jesucristo. Tayo nilalang ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Gave life to all. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya palibhasa ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay, ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao, na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. So, sa Kanya galing. Maging hininga natin yung ating buhay. No? Kaya, dapat talagang suklian natin yung pag-ibig, yung ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Diba? Sapagkat sa Kanya, yung buhay natin galing sa Kanya. Kapag dumarating tayo sa mga pagsubok sa buhay, sa mga panganib sa buhay, sino nag-iingat sa atin? Saved from the brink of death. Nung ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan. Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan. Kahit ito, si Haring David, dumating siya sa ganung pagkakataon na ang kanyang buhay nabingit sa kamatayan. No? At naramdaman niya kung paano yung pagpapala sa kanya sapagkat siya'y iniligtas sa kukuwi ka ng kamatayan. Nandoon yung pagliligtas ng Diyos. Diba? Sa akin lang, no, naalala ko tuloy na nung ako'y muntik na, no, nung daang mga taon, last 2 years, muntik na. Talagang 50-50. Pero, nandun. Nabingit man yung buhay sa kamatayan, pero nandun yung tulong ng Diyos. Iniligtas wika ako sa kuko ng kamatayan. Sapagkat nandoon ang panalangin, paghingi pa ng mga karagdagang buhay sa Diyos at ipinagkaloob naman ng Diyos. Sa ating lahat, sa mga kapatid natin na talagang makikita natin, mabalitaan natin ganun na ang buhay pero nandiyan pa rin. Kasama natin ating mga kapatid na nabingit din ang kanilang buhay sa kamatayan. Kung paano si Haring David, ganun ang nangyari. Marami din sa kapatiran ang nangyari ang ganyan. Nabingit ang kanilang buhay sa kamatayan, pero patuloy na inililigtas ng Diyos. Sapagkat ang mangyayari ay yung kalooban ng Diyos. Saved from the wrath of God, lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. No? Kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos, kaya tayo patuloy na, ang sabi nga sa paksa natin, ano yung ating ibabayad. Bakit? Kasi patuloy tayong tinutulungan, inililigtas ng Diyos, maging doon sa galit ng Diyos. Alin yung galit ng Diyos na yun? Yung darating. Yung kanina doon sa ating mensahe, sa teksto, di ba? Yung doon sa kaparusahan na walang hanggang kapahamakan na nakalaan para doon sa mga anak ng dyablo. Doon tayo iniligtas ng Diyos sa galit.
at tayo ngayon nagkaroon ng pag-asa doon sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Healed our sins, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat, ay nangagsigaling kayo. Isa pa rin sa ating tinatanaw na napakalaking utang na loob sa Diyos, sapagkat tayo nagkaroon ng kaligtasan dahil sa buhay at dugo, sa sugat, tayo gumaling dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Gumaling tayo. Diba? Na yun ay sa pamamagitan ng kanyang mga sakripisyo, pagdurusa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus. Redeemed by precious blood. Na inyong nalalaman kayo'y tinubos, hindi na mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. So hindi tayo basta tinubos ngayon noong dugo ng tupa, kasi nung unang panahon, dugo lang ng tupa yung ipinantutubos, ano? Pero sa atin, hindi na ganun. Hindi na kasi kaya nung dugo ng hayop sa panahon ng Israel, ng matandang tipan. Hindi na kaya dahil sa sobrang kasamaan at kasalanan ng tao, hindi na kayang tubusin ng dugo ng hayop. Kaya ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak, gaya ng binasa kanina, ating mahal na kapatid na Andre, isinugo yung kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Di ba? At hindi ipinagkait ng ama yung kanyang anak. At hindi rin naman tumanggi yung kanyang anak, alang-alang sa kaligtasan ng sanlibutan. Alang-alang sa lahat ng taong sasampalataya sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Kaya doon, tinubos tayo ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay hindi nangangailangan ng anumang bagay, sapagkat sa Kanya nanggaling ang lahat ng bagay. Pero ang iglesia ngayon, kailangan ng material na bagay. Kaya ano ang dapat nating gawin? Doon sa mga material na bagay, na ang sabi sa paksa natin, ano ang ating ibabayad sa Diyos? Direkta, wala tayong ibabayad sa Diyos. Pero sa iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Hesukristo, kailangan ng mga material na bagay. Ano ang dapat nating gawin? Doon sa mga material na bagay, para sa pamamagitan nun, patuloy tayong makapagpasalamat sa Diyos. Material bagay, o material things, share the blessings in the church. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatakilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Diba? Honor the Lord with your wealth. Yung mga bagay na mayroon tayo. Mahirap kami, hindi ibig sabihin yan na, ay, mayaman lang pala, pwedeng, kasi sa English, yung with your wealth, yung ating tinatangkilit, ano man yung bagay na meron ka, maliit man yan o malaki, yung bukal sa puso mo, yun ang ipagkakaloob natin para sa iglesia. Para ang iglesia, sumulong, alam naman natin isang ginagamit ang, tulad ng abulayang kanina, saan ba gagamitin yan? Sa pagmimisyon, sa mga maraming gawain sa iglesia, mga proyekto ng iglesia. Bakit tayo nakapagpapatayo ng mga kapilya? Dahil sa ating sama-samang abuloy, pagtulong na siya nating ginagawa, parangalin ang Panginoon ng ating tinatangkilik. Next. Beloving in sharing. Ano ang bilin ni Apostol Pablo, lalo na sa mga mayroon? No?
Sa mayayaman, ang sabi. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siya nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, at magtipon sa kanilang sarili na isang mabuting kinasasaligan para sa panahon darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Lalo yung mga mayroong kakayahan. Di ba? Sa iglesia, ganyan talagang yung may mga kapatid na mahihirap talaga, mga lokal na mahihirap, sino ang nagbabalansi niyan? Yung mga meron, nahahatak din yan. Di ba? Na yun talaga ang sabi nga sa banal na kasulatan ng Apostol Pablo, yung binigyan eka ng marami, yun din ang hahanapan siyempre ng marami. Yung kaunti, siyempre kaunti lang din yung hahanapin doon. Kaya ang bilin ng Apostol Pablo, yung mayayaman talagang pagbilinan na yung kayamanan gamitin para sa paggawa ng mabuti. Maging mayaman wika sa pamamahagi. No? Maging mayaman sa pamimigay. Pagtulong sa mga gawain sa loob ng iglesia. Yun ang kinakailangan. Doon sa mga talagang nakaangat, mayayaman, malaki ang magagawa para sa iglesia. So, naiko-convert din. Kayamanang material, pagka ginamit mo sa mabuting gawa, may ko-convert mong kayamanan sa langit. Rich in kindness. Bukod dito, mga kapatid, ay pinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paano sa maraming pagsubok na kapighatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan. So mahirap na lokal itong Macedonia, ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob, sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuli sila sa sariling kalooban. So talagang meron din, kung paano yung binasa natin, yung kanina, yung mayayaman, pinagbibilinan na magsiyaman sa mabuting gawa. At ito namang mahirap na lokal, kahit wala sila talagang sapat na kakayahan, tumulong para higit pa sa kanilang kaya. No? Para kung inyo natatandaan yung babaeng bao na pumunta doon sa templo, nagbigay ng isang lepta. No? Yun na lang ang kanyang nalalabing pera. Maaring hindi na siya kakain, pero ibinigay pa rin niya. Mahirap lang siya. Pinagpala siya ng Diyos. Parang ganito rin na yung Macedonia, kahit na marukha o mahirap na lokal, talagang gumawa pa rin sila ng abot, sa kanilang abot, higit pa raw sa kanilang makakaya. Gumawa ng paraan. Di ba? Marami tayong mga kapatid, lalo na nung unong araw, di ba, nakikita ko nung sa Pambuan pa noon, gumagawa sila kahit walang pera, sumasamba, naglalakad. Di ba? Yung mga taga-Mangino, nakikita ko noon, lumalakad noon, sila kapatid na maning na Maktal, no? Yung mga lolo nila, Sister Luisa, nilalakad lang yung Pambuan noon, no? Sila Tatang Joaquin noon, no? Gula dito sa Picross. Mga kapatid noon, naglalakad lang para lang makasamba. At kahit na barya lang nando sa bulsa, talagang yun lang ang kakayahan nila eh. Kaya ang pagbibigay, sigun doon sa kakayanan mo. Hindi rin naman pwedeng sabihin ng mayaman na sa mahirap na, yan lang pala ang kaya mo eh. Hindi eh. Kung ano yung kakayanan, kung ano yung segundon sa kinabubuhay ng tao, doon ibinabase ng Diyos at doon sa laman ng iyong puso. Di ba? Yun ang masigit na kailangan. Yung bukal eka sa iyong loob at sigun doon sa ikinabubuhay mo. Sapagkat ang Diyos ay nalulugod ang Diyos sa ganitong gawa. Sabi sa Hebreo 13:16, God is pleased with such deeds. Datapwat ang paggawa ng mabuti
At ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Ito yung mga ilang bahagi lang na yung tanong ni Haring David, ano ang ibabayad ko sa Panginoon? Ang ibabayad natin sa Panginoon, yung tumulong sa mga gawain sa loob ng iglesia. At isa doon sa ating magagawa, kung ano yung mga tinatangkilik natin, itulong natin para sa iglesia, sapagkat yan ay ginagamit para sa maraming gawain sa loob ng iglesia. Kaya, yung pag-ubuloy, huwag daw nating kalimutan. No? Sa karakter, ano naman yung katangian na dapat taglayin ng mga hirang ng Diyos upang hindi bayaran kundi para tumupad doon sa mga utos ng Diyos. Sa karakter, ano ang dapat na maging buhay natin? Good-hearted. Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya, at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, at matiisin. So talagang kinakailan, yun yung mga talagang magagandang karakter na dapat makita sa isang tunay na Kristiyano. No? Para masuklian man lang natin, makapagbigay man lang tayo para sa Panginoon, para sa iglesia. Makita tayo doon sa ganong mga gawain. No? Maging maganda yung kalooban. Bukas ang palad, open-handed. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Pagdating yun sa pagbibigay, nandoon yung kailangang maging matulungin. Laging bukas ang palad. Di ba? At yan, nasa kapatiran sapagkat sa isang panawagan ng pangasiwaan, nandyan ang bawat kamay ng kapatid, bukas palad na nagbibigay sa abot ng kanilang makakaya. Tulad nung ginawa natin kanina, meron tayong kapatid na nasunugan, kahit papaano sa maliit na paraan, maibsan man lang yung nararamdaman sakit sa kanyang kalooban, malaking kagalakan yung katuwaan yung pagka na makikita niya, mararamdaman niya yung pagmamahal ng kapatiran sapagkat kahit sa maliit na paraan, naalala yung kanyang pagdadalamhati. Di ba? So, sama-sama tayong tumugon dun sa pangangailangan na yon. Kayang supilin ang sarili. Yan. Able to control oneself. Ngunit, hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. So sa karakter ng isang tao, kinakailangan marunong niyang supilin yung kanyang sarili. Di ba? Kung alam niyang yung isang bagay makasasama, ipagkakasala niya, supilin niya yung kanyang sarili. Tanggihan niya yung kanyang sarili. At maghari yung kalooban ng Diyos. Yun ay ating magagawa kung tayo ay mananalangin, hihingi ng tulong sa Diyos para malagpasan yung lahat ng yon. Lalo na, meron tayong kanyang kahinaan, ipanalangin natin sa Diyos para masupil natin yung ating sarili at huwag magawa yung mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Sa espiritual, ano ang dapat nating gawin para at least maalayan natin ang Diyos? No. Ano ang dapat nga natin gawin? Always pray and fulfill the promise. Ano ang aking ibabayad sa Panginoon? Dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin. Aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon. Oo, sa harapan ng buo niyang bayan. Ito kahit na si Haring David kasi ang matandang tipan
Yung mga nangyari noon, mga history na nangyari sa panahon na yon, matandang tipan, mga propeta, isinulat yan para maging magandang halimbawa sa bawat isa sa atin. Kung paano yung mga unang lingkod ng Diyos, inisip nila kung ano yung dapat nilang ibayad sa Panginoon, gayon din tayo. Kung si Haring David, sinabi niya, ano ibabayad ko? Yung sundin natin, yung ating ipinangako sa Diyos. Ano ang ipinangako natin sa Diyos? Nung tayo bago bautismuhan, di ba, ipinangako natin. Hindi natin isang doktrina sa iglesia, yung pagsamba. Hindi natin pababayaan yung araw ng pagkakatipon. Di ba? Isang pagbabayad yun ng pangako sa Diyos. Yung ating ipinangako, ipinanata natin sa Diyos, gawin natin hanggang sa huling yugto ng ating buhay. Di ba? Gawin natin yung ating tungkulin. Hindi yung pwede yung ningas kugon. Mahirap pagka ningas kugon, di ba? Diba yung kugon pagka sinindihan mo, aapoy yun, pero sandali lang, tas mamaya ala na. Hindi ganun yung dapat yung pananampalataya nung mga lingkod ng Diyos na maalab ngayon, bukas, wala na. Susunod, maalab ulit, bukas, wala ulit. Hindi pwedeng ganun. Kailangan dire-diretso. Di ba? Para maging karapat-dapat tayo sa Diyos. Ano pa? Offering of life. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Diba? Paano nating ihaharap yung ating katawan na isang haing buhay sa Diyos? May harap natin yung ating sariling haing buhay kung ginagawa natin yung ating tungkulin sa iglesia. Kung patuloy nating sinusunod yung utos ng Diyos. Kung ang naghahari sa ating buhay, yung kalooban ng Diyos, yun ang nagagawa natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya yung pagsamba sa Diyos, hindi lang sa araw ng linggo, hindi lang sa araw ng mga pagkakatipon, kundi mas maraming mga oras sa labas ng kapilyang ito, sapagkat sa bawat araw at oras nating ibinubuhay, makikita yung ating pagsamba kung tayo'y gumagawa ng mabuti, kung ginagampanan natin yung ating tungkulin sa loob at labas ng iglesia bilang isang tunay na Kristiyano. Hindi lang sa loob ng kapilyang ito. Diba? So, yun ang dapat na makita sa atin para maiharap nating haing buhay sa Diyos yung ating sarili. Na naitatanggi natin yung ating sarili sa masama at yung kalooban ng Diyos ang ating sinusunod at ginagawa. Yun yung pag-aalay ng ating buhay. Pagluwalhati sa Diyos, glorifying God. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Ito mismo. Diba? Yung katawan natin, kasi iyan nga ang binigyan ng buhay eh. No? Tayo mismo ang kikilos, ang gagawa, para purihin ang Panginoon. Luwalhatiin nyo daw natin ang ating katawan, ang Panginoon. Diba? Kaya, habang tayo'y malakas, ang sabi nga doon sa matandang tipan, kailan natin naaalalahanin ng Diyos? Sa araw daw ng kabataan. Alalahanin mo ang Diyos. Sa araw na iyong kalakasan, alalahanin mo ang Diyos. Bago dumating ang masasamang araw sa iyong buhay, alalahanin mo ang Diyos. Habang tayo may buhay, habang narito tayo, humihinga. Kahit na maraming sakit, maraming karamdaman, basta't gawin natin yung ating tungkulin sa Diyos, sa abot na ating makakaya. Sa ganung mga paraan, yung sabi ni Haring David, ano ang aking ibabayad sa Diyos? Yun, paglingkuran ang Panginoon. Mabuhay tayo sa paglilingkod sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Live in Christ. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, ang sabi ni Apostol Pablo. At hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya
ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Diba? Kasama na tayong napako doon sa krus. Yung ating mga kasalanan, kasama ng ipinako sa krus. Noong ipako si Kristo doon sa krus, nung siya'y patayin. Kasama ng naipako yung ating kasalanan. Kaya dapat tayo mabuhay kay Kristo. Yung aking wikang ikinabubuhay sa laman ay ikinabubuhay ko kay Kristo. Sabi ni Apostol Pablo. Yun yung pagsunod kay Kristo. Diba? Kinakailangan sundin natin kung ano yung inuutos ng Diyos. Ang sabi nga ng Panginoong Kristo, yung kanyang pagkain ay yung pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama. Gayon din tayo. Para matularan natin na mabuhay tayo kay Kristo, gawin natin yung ating tungkulin sa loob ng iglesia na sumusunod alang-alang sa Diyos at sa Panginoong Kristo para sa ating kaligtasan. Mabuhay tayo kay Kristo. Hindi sa ating sarili. Hindi yung sarili nating kalooban ang siyang masunod. Kasi kuminsan ganyan, di ba? Dalawa ang nagdidikta sa ating isip, sa ating puso. Na kuminsan, at tubilik, para bang nagdadalawang isip ka, ano bang gagawin ko? Lagi nating isipin yung para sa gawain sa iglesia, yung para sa Diyos, yung para kay Kristo, para makalakad tayo, makapagdesisyon tayo ng tama. Yung para sa ating ikababanal. Ibigay din yung hinihingi ng Panginoon. Ano ba yung hinihingi sa atin ng Panginoon? No? Para at least ay makabayad tayo. No? Ano ba yung hinihingi ng Panginoon? Give what the Lord requires. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung anong mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Diba? Gumawa tayo na may kaganapan, ng matuwid sa harapan ng Diyos. Lumakad tayong matuwid sa harapan ng Diyos. Ibigin niyo kayong kaawaan. Kaya nga kanina, bukas yung palad, sapagkat yun ay pagtulong, lumakad na may kababaan kasama ng ating Diyos. Kaya laging nandun yung pagpapakumbaba, humility, para matularan natin kung ano yung nilakad ng ating Panginoong Kristo. Di ba ang Panginoong Kristo, ang siyang nagpakumbaba, no? Hindi niya wika inari yung pagkapantay niya sa Diyos, kundi siya nagpakababa, nagmasunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Yun din ang dapat na tularan ng bawat isa sa atin. Magpakumbaba, kababaan, lumalakad tayo may kababaan sa harapan ng Diyos. Yun ang dapat na maibigay natin sapagkat hinihingi yun na ibibigay ba natin. Kasi ang tao kuminsan ganon, hingi lang ng hingi sa Diyos, pero ang nalilimutan niya, ang Diyos din may hinihingi sa atin. So para yung mga bagay na hinihingi natin, ibigay muna natin yung hinihingi ng Diyos. Ano hinihingi ng Diyos? Ayan, hinihingi ng Diyos yan. Gawin muna natin yung kanyang kalooban. Gawin muna natin, ibigay muna natin yung hinihingi ng Diyos at to follow na yung mga hinihingi naman natin para sa ating sarili. Ibibigay ng Panginoon. Diba? Ano pa? Fear and obedience to God's commandments. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Buong katungkulan ng tao. Kinakailangan sundin natin yung utos ng Diyos. Pag yun ang nasunod natin, buong katungkulan ng tao sa Diyos, pagsunod sa Diyos, makatitiyak tayo na nasuklian
Hindi man talagang mabayaran ng gusto, no? Kundi maibigay natin yung atin namang, yung hinihingi ng Diyos sa atin. Para naman tayo ay patuloy na pagpalain ng Panginoon. Ano pa yung kinakailangan nating gawin? Tayo bilang iglesia ng Diyos. Nasa iglesia tayo. Aalis pa ba tayo dito sa iglesia na alam natin na ito yung nakasulat sa banal na kasulatan? Na alam natin na yung mga nandun sa iglesia ng Diyos, yun yung pinangunguluhan ng Panginoong Kristo, yun daw magiging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Kaya kung ito ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, ano ang dapat nating gawin? Stay in the house of the Lord. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng mga kaarawan ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. Di ba? Manatili tayo dito sa bahay ng Panginoon. Lahat tayo, yun ang ating pangarapin, yun ang ating mapanghawakan na manatili tayo sa bahay ng Panginoon. Sa spiritual, ano ang bahay ng Panginoon na binabanggit na yan? Na dapat na tayong lahat ay manatili sa bahay ng Panginoon. Church of God. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Diyan tayo mananatili sa bahay ng Diyos. Alin yung bahay ng Diyos? Na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Kaya yun ang maging nakatatak lagi dapat sa ating puso't isipan. Hindi tayo magiging karapat-dapat sa Diyos kung aalis ka dun sa kanyang bahay, kung aalis ka dun sa iglesia. Di ba? Kaya yun ang dapat na matanim sa ating puso't isipan, manatili tayo sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Sapagkat wala tayong sukat na maibabayad sa Diyos, kundi bagkos ano ang gagawin niya sa atin. Ang paksa natin, ano ang aking ibabayad sa Panginoon. Pero ngayon, pagka tayo'y gumawa ng bagay na mabuti, kung ano yung ating gawin sa ating kapwa, sa kapatiran, sa iglesia, kung ano yung mga mabubuting gawa na makita sa atin, ano ang gagawin ng Diyos? God will pay our good deeds. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon. At ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Siya pa pala ang magbabayad sa atin. Di ba? Kapag sinunod natin yung kanyang turo't aral, yung kanyang utos, nabuhay tayo kay Kristo, nabuhay tayo sa Diyos, ginawa natin yung ating tungkulin sa iglesia, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, sa kapatiran, ayun, ang Diyos pa pala ang magbabayad sa atin. Babayaran daw uli ng Diyos kung ano yung ating ginawang mabuti. Nagbigay ka, tumulong ka, ginawa mo yung tungkulin mo sa iglesia, alam ng Diyos lahat, wala tayong maililingid. Mabuti o masama ang ginawa ng tao, alam ng Diyos. Di ba? Kung yung mga mabubuting gawa, babayaran sa atin ng Diyos. Pero pagka masama ang ating nakita sa atin, iba na yon. Hatol ang ibibigay ng Diyos. Bagsik, galit ang ibibigay ng Diyos. Kapag ka hindi gumagawa ng mabuti at gumawa ng masama. Diba? Kaya, babayaran daw sa ating muli. Anong ibabayad sa atin?
Ang sabi nga doon sa ating team, the victory of life over death. Di ba? Ang Panginoong Jesucristo, namatay, nabuhay na maguli, binuhay ng Diyos, andun sa langit, hindi naghari sa Kanya ang kamatayan. Ang sabi sa banal na kasulatan, kung ano ang nangyari sa Panginoong Jesucristo, ganun din ang gagawin sa atin. Kung paano siya binuhay na maguli, tayo man ay bubuhayin na maguli. Kung paano hindi naghari kay Kristo yung kamatayan doon sa libingan, tayo rin, hindi rin maghahari ang kamatayan sa atin kapag dumating ang panahon ng ating kamatayan at dumating ang Panginoong Jesucristo, tayo ay bubuhayin maguli. Mawawala ng kasaysayan, ang tibo ng kamatayan, wala ng kapangyarihan sa atin sapagkat hindi na tayo mamamatay kapag dumating ang Panginoong Jesucristo na tayo'y muling bubuhayin na maguli. Kaya, yun ang maghahari sa bawat isa sa atin. Diba? At yun, ano yung ipinangako niya na ibabayad sa atin? Next. Rich. Unang 1:2:25, at ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Yan ang ibabayad sa atin ng Panginoon. Kung sa ating buhay, ginawa natin yung mga mabubuting bagay, ang sabi, babayaran daw sa ating muli. Kung sa ating pamumuhay dito, ang sabi nga ni Apostol Pablo, meron daw tayong dobleng pakinabang sa buhay na ito at sa buhay na darating. Kaya dobleng kabayaran ang ipagkakaloob ng Diyos. Sa buhay na ito, tayo'y patuloy na tutulungan ng Panginoon sa lahat ng oras na ating pamumuhay. Tutulungan tayo. Physically, materially, spiritually, lahat ng bagay, tutulungan tayo ng Panginoon. Kaya lang, talagang ang tao, may hangganan, may dulo. Talagang darating at darating ang tao sa kamatayan. Pagka doon na lang, ala ka na magagawa. Doon na lang, hanggang doon na lang. Diba? Pero, habang tayo pinagkakaloban ng buhay at kalakasan dito, nandun ang pagpapala ng Diyos. Tutulungan tayo. At higit sa lahat, yung buhay na walang hanggan. Yung sa buhay nito at sa darating, yun yung buhay na walang hanggan na ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Ang ating ibabayad sa Panginoon, dahil sa lahat ng kanyang kabutihan sa atin, ay hindi nasusukat sa material na bagay o anumang ari-arian. Sa halip, ang pinakamahalaga ay ang ating taos-pusong pasasalamat, pananampalataya, at pagsunod sa kanyang mga utos. Ayon sa mga turo ng Biblia, ang ating buhay ay dapat magpakita ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. At ang ating mga gawa ng kabutihan, pagmamahal sa kapwa at paglilingkod sa Diyos ay hindi para bayaran ng Diyos, kundi isang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat at pagmamahal sa Kanya. Naway isang magandang hapon po ang sumating lahat, ang biyaya ng kapayapaan mula sa ating Amang Diyos at mula sa ating Panginoong Jesucristo ang sumating lahat. Maraming salamat po, Elder Ferdinand A. Lorido, sa magandang mensaheng inyong pinagkaloob po sa bawat isa sa amin. Sa punto pong ito, atin pong pakinggan ang inihandang intermission number ng Gapan Choir.